Hi guys, welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin yung weekly horoscope for November 10 to 16 para po sa may mga sun, moon, at rising na Scorpio. So, kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung di mo alam yung sun, moon, rising mo, importante siya. Sa dulo po ng video, we have a link para sa'yo, para mapanood mo. Right, readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung gusto nyo pa magpa-schedule ng private readings or spell works, or gusto nyo mag-donate for Gcash Maya, details are in the description below. Or pwede nyo gamitin yung thanks button sa baba. Ayan, sorry late na nagawa tong video. Medyo okay naman na ako kahit paano. Anyway, Scorpio, kamusta ka ba? So, we have here is the Six of Water. Ito yung may kasabihan yung the calm before the storm. Puwet talaga, nak. yung tipong kalma muna bago ibilang sa sabak kung ano man yung kailangang banggain. Well, andun naman everything is currently doing okay in terms of your emotions. Parang normal lang. Pero it's also, alam mo may part na siguro dahil sa trust issue mo na, nga, normal ngayon. Baka mamaya bigla na may bubulusok na kung ano-ano. Actually, yeah. Tingnan natin sa bandang dulo kung ano yung biglang darating. So, right now, cherish. Kumbaga, habang kalma ang lahat, i-gather mo yung kailangan mong i-gather. Gawin mo yung mga kailangan mong gawin. At yung mga promises na kailangan mong tuparin, gawin mo na siya. Kasi, there will be some big events na mangyayari along the way sa'yo. Pero what's crossing you ba? So we have here is the messenger of water. Ayun na nga, wag ka masyadong overthink. Wag ka masyadong masyado ka nakafocus sa mga pwedeng mangyari. Tanda mo, yung keyword dito is pwede. Hindi naman sinabing mangyayari. Pwedeng mangyari. Ibig sabihin, hindi pa siya, possibility lang siya. Pwedeng hindi siya mangyari. Diba? So, huwag kang masyadong nagpapa-overwhelm doon. No, sinasabi din ng messenger of water na andoon na binibigyan ka ng idea ng universe doon sa pwedeng mangyari. Hindi para guluhin ka or para doon ka mag-focus, pero binibigay yun sa'yo para magkaroon ka ng idea ano yung pwede mo mabangga at makapag-plan ahead ka. Hindi para ma-down ka because of that, ha? Now, your desire card we have here is the Four of Earth. Sino ba namang hindi gusto na maayos ang finances, di ba? Pero andun kasi na, bakit ba tingin sa'yo ng tao ngayon para ang dami mong pera? parang feeling nila na konting kampas mo ng kamay mo, poof, may money na agad. Ewan ko, siguro, it's the way you project, especially kung may rising Scorpio ka na you have that confidence. Meron ka nung very strong attribute na parang ang lakas-lakas ang dating mo. Na even na parang, yung kahit nasabihin natin na, siguro napansin ko ngayon, no? Karami ng mga, Scorpio, especially if you have Scorpio rising, na kahit na pipitsugin yung suot nyo, nagmumukha siyang mamahalan kasi yung confidence nyo. At mga Leo rising din. So yeah, financial growth and stability. Actually, more than the growth, stability ang hinahanap mo. So, yun yung tinatarget niya ng universe na maayos sa'yo. Kaya nga may parating na something big. Now, yung foundation mo is the Three of Fire. Alam mo ito, tama yung ginagawa mo before kasi na nakafocus ka doon sa mga end goals mo. Tama naman na nakatingin ka kung ano yung target mo. Pero kasi may mga moments na nawawala ka sa tamang focus dahil masyado mong nafo-focus, natitignan na ngayon, nadadivert na hindi mo napapansin doon sa mga negative possibilities. Again, paalala lang, nakikita mo yung mga negative, hindi para doon ka mag-focus. Nakikita mo yon para makaisip ka ng mga posibleng paraan na kung sakaling mangyari yon, meron kang backup plan. Yun ang purpose na napaalala lang kasi madami sa inyo medyo nadadala ng emotions. Given siguro kasi water sign kayo, ha?
Pero in the past kasi, medyo ito yung balik mo. Yung page of swords. Alam mo yung minsan nakakaloka kasi siguro na possible Mercury retrograde na rin. Anon kasi na in the past, what I'm seeing here sa page of air, na alam nyo yung 3 months in advance nakaplan na kayo. Yung galing yung planners din eh. Kaya nga tawag karamihan sa mga Scorpio is meron kayong criminal mind na kaya nyong i-project, kaya nyong isipin yung mga pwedeng mga steps. Ngayon siguro, some of you guys, pwedeng mag-chess talaga, no? Kasi para kayong chess master, alam niyo yung ina-anticipate niyo yung next move ng mga tao. Now, in the past na nakikita ko dito, na ang dami mong plan, pero ang daming hindi na-activate. Ang daming hindi nag-materialize. Sorry. Madaming hindi naganap. Why? Kasi nga kulang nga ng resources, kulang ng opportunity, kulang ng moment para to shine, parang ganon. Siguro I believe that time, na hindi pa fully ganap, pero in prep yung moment mo. Pero alam mo yung parang wait ka lang, may timing ka din. Parang ganun yung gusto iparating sa'yo ng universe. Well, the timing we have here is the 5 of air. Diyan ka. Para may silbi ka. Yung 5 of air. So, andoon na, this card is actually nagpapaalala in the future. Andoon na, this will be an action na eh. So, yung sinasabi ko, something big. Alam mo yung tipong, kasi may nalaro akong game na parang you need to palakasin mo yung fleet mo, palakasin mo yung mga characters mo. Then, kapag malakas na siya, bigla kang aatake doon sa kalaban na base. Yung wala silang kaabog, alam, tahimik ka lang, pero parang biglang boom, parang poof, it became Kinemerat. Yan. So, kaya nga, most of you are in the silent mode. Parang yung kalma, kasi hindi para magpapanjing-banjing. Hindi kayo nasa kalma moment para mag-relax. Although part yun, kasi kailangan nyo din naman ng relaxation. Pero this is a moment ng planning. This is a moment na kung saan nagsa-strategize kayo. This is a time para i-position mo na yung mga baraha mo ng maayos o yung mga chess piece mo ng maayos. Kasi it's very soon, masin malapit na rin. Ayan, malapit na. Ikaw naman yung mag-a-attack. Ikaw naman yung mag-take advantage. Ikaw naman yung move forward. And this is a holistic approach. Hindi lang sa finances, hindi lang physical. Lahat to, Kumbaga, sa isang pagsabog ng, sabihin natin, ng isang star, lahat ng directions yan, pasok sa banga. So, kung nakaka-resonate ka sa readings, invite kita na mag-subscribe, like, and share para may access ka sa future videos. Well, for now, tuloy natin yung reading mo muna. Well, we have here is yung sa physical environment mo, the 7 of water. Choose your battles wisely. Pinapaalala sa'yo ng universe. Yung i-prioritize mo. Alamin mo kung ano yung uunahin mo. Alamin mo kung ano yung dapat maging on top ng priority mo. Parang siguro sa akin, I have the option to create videos in YouTube or sometimes in TikTok or sa Facebook ko or mag-work. So, I need to prioritize sa araw na yon kung ano yung unahin ko, which is more important. So, andoon na kailangan kong bigyan ng hierarchy yung mga kailangan kong gawin. Now, in the emotional environment we have here is the 9 of fire. Ito na nga. Pili ka din ng mga kasama mo, ha? Kasi a lot of people, parang oo, masarap sila kasama, pero parang nabubutas na kasi yung bulsa mo pagkasama mo sila. So, medyo piliin naman natin, sino ba talaga yung marunong sa mga give and take situation. Hindi naman yung tipong puro ikaw na lang ang taya. Ano to? Taya lagi si Scorpio. No, it's not that. It's not how it goes. Medyo piliin mo, ha? Now, in your hopes and fears, we have here is the Hierophant. Well, Hierophant, Taurus, pero reverse kasi siya. So, point pa rin sa 8th house. Hindi ako magtataka na parang may mga things ka na gusto talagang i-let go.
in terms of what the things you are doing. Parang, feeling, yung dami na, kasi nga, this is a moment of, strategies eh. So, parang andoon na may nakikita ka na mga kailangan mo ng bitawan, ng mga ginagawa mo, double check mo. Pwede kasi hindi siya bibitawan talaga. Pwedeng andon na isi-set aside mo muna siya. Kumaga parang, kung nag-grocery kayo, tas meron kang spaghetti, tas meron ka naman dyan na pork chop. Siyempre, unahin mo si pork chop. Kasi si spaghetti, pwede naman siya lutuin mamaya compared kay pork chop. Diba? Nai-gets mo yung concept. Kumbaga, mas maunang mag-expire si pork chop, so unahin natin. So, same thing with you. Hindi naman lahat na parang, gusto ko ng bitawan. Sometimes hindi. Sometimes it's just something that you need to set aside ng panandalian. Itabi mo lang, saglit, gano'n. Now, in the possible future, ano ba yung mga ganap? Mga malaking ganap. We have here the 5 of Earth. In the coming few days or in a few weeks, hindi ako magtataka that you are going to travel a lot. Na marami ka magiging kausap ng mga bagong tao na magkakaroon ka ng new connections. Why? Because that is part of your strategies. Ito na yung point na huwag mo isipin na, gamang gagamit ako ng tao. No. Isipin mo siya as an investment na nagkikipag-connect ka sa mga tao kasi very soon, kakailanganin ka nila at kakailanganin mo sila. It is a give and take setup na kung saan pareho kayo magbe-benefit. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka, subscribe, like, and share. So, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And I hope to see you on our next video. Mula po sa Baguio. Have a great day. Bye!